Nakikiusap kami, hindi nyo kailangang magbago ng bala. No, hindi nyo kailangang magbago ng bala. Ang kailangan nyo lang, itutok nyo kung saan ang tamang direksyon ng bala. Hindi sa kapwa nyo Exeter. Walang personalan. Yes, DK, no, thank you sa iyong mga sinabi, no. Talagang ito ay very enlightening, enlightening para sa ating lahat, ano. Even ako, no, natatahimik ako habang nakikinig ako sa iyo. I'm lost for words, hindi ko alam kung ano aking sasabihin. Isa lang ang natutunan ko, no, na talagang napakahalaga ng kapayapaan sa mga Exeters. Kasi doing so, no, napagtitibay natin ang mga desisyon at ang mga pagdidesisyon na ginagawa ng Exeters, lalo na po ng mga closets, ano. At ang pakiusap po namin sa inyo ni Logix is, huwag po nating sirain ang kalooban ng mga lumabas na, dahil malaking pagsisisi ang mararamdaman nila kung sila ay lumabas na at nung unay nakita nila ang pagkakaisa sa mga lumabas, sa mga Exeters, no, na tayo ay nagkakaisa-isa sa pagsulong, ano, sa paglalahad ng katotohanan. Ngunit ngayon nakikita nila tayo na nabagaan, tayo mismo nagkakagatan. Hindi ba't mas masakit iyon para sa mga lumabas? Winawasak natin ang kalooban ng mga nasa labas na. At nang ganun din ang mga closets na nag-iisip na. Ang tanong, lalong tumitibay sa kanilang kaisipan nito, saan ba talaga kami pupunta? Kami ba'y mananatili na lang? Kami ba'y lalabas? Tama ang mga sinabi ng mga nasa labas. Ngunit nakikita namin sila mismo nagkakagatan, nagtatalo-talo. Ano ang mararamdaman namin kung kami lalabas? Hindi ba't lalong mas maging magulo? Mainam pa, manatili na lang kami rito sa loob. Imbis na napaglingkuran natin itong mga closets, hindi. Lalo lang natin sinabi sa kanila, dyan ka na lang. At sa mga lumabas na, lalo nating masisira ang kanilang kalooban. Bakit? Dahil maiisip nila ito, nagkamali kami ng desisyon na yung inaakala namin paglabas ay paglaya namin, na ang inahanap namin sa mga taong umakay sa amin upang lumabas, sila mismo ngayon nagkakagatan at nagtatalo-talo, nararamdaman namin ang pagkasira ng aming kalooban. Lalo sila makakaramdam ng depression. So sana po, no, wag nating unahin yung ating mga galit. Unahin natin yung ating puso, di lamang ng puso para sa ating sarili, kundi unahin po natin ang puso para doon sa ating mga kapwa na ating inakay. They are also our responsibility. It's not just yourself. Oo, mahal mo ang sarili mo, pero yung pag-ibig mo sa sarili mo, iibig mo rin sa kapwa mo. Kaya kung nakikita nila na mga Exeters mismo ay nagtatalo-talo na minsan umaakay sa kanila, di ba't mas nasisira ang kanilang kalooban? Kaya mga kasama, wag po nating pairalin ang ating galit, kundi pairalin natin ang pag-ibig at ang kapayapaan. Love, understanding, and compassion. Yan po ang dapat ang direksyon na dapat nating nilalakaran upang ating mga naakay na lumabas at mga gusto nang lumabas ay maakay natin patungo sa kapayapaan. Ang gusto lamang po namin ni Logix ay tayo po ay magkaayos. Hindi na po mahalaga kung sino ang tama. Ang mahalaga, tayo pong lahat ay nasa kapayapaan, may isang nilalakarang daan patungo sa paglalahad ng tunay na katotohanan upang mapalaya ang ating mga kapatid na hanggang ngayon ay nasa loob pa ng bilangguan na dati nating pinanggalingan. Yun po, Logix. Salamat po. Salamat po sa lahat. Brad Willie, kayo na po. Ay, magandang gabi sa ating mga kasama, sa ating mga viewers. Ako ay hangin pa nakikinig at salamat naman at nagkaroon ngayon ako ng pagkakataon na makapagsalita. Sabi ko nga, nag-comment ako makapag-share sana ako ngayong gabi sa programa kasi nga sa aking pakikinig sa inyong dalawa, Brother Elios, Brother Logix, kuha ko naman agad ang punto ninyo Hindi naman mahirap maintindihan Ang hinahangad po natin ay ang magkaroon ng kapayapaan ang bawat Exeter. Bagamat given na tayo ay merong kani-kaniyang mga kinalalagyan. Nung tayo lumabas sa MCG ay may napunta sa atheism, may napunta sa agnostics, meron naman na natili na Bible believer. Ang naman natin dyan, pwede naman tayong mag-exist. Pwede naman tayong magkasama-sama.
I-remind ko lang uli yung aking nabanggit na nung minsan. Nasa isang get-together, sa isang salo-salo, may handaan dyan. Maraming klase ng pagkain. May kani-kanya tayong paborito. Pwede tayong kumaing magkakasama sa isang mahabang mesa na magkakaiba tayo ng ulam. Tama ba, Brother Logix, Brother Elios? Opo, opo. Oo, kani-kanya tayong dampot ng ulam na kakainin natin sa isang handaan. Huwag niyo papakialaman, Brother Logix, Brother Elios, yung ulam na kinuha ko dahil yun ang masarap para sa akin. Ngayon, wala naman akong karapatan na pakialaman ko yung ulam na gusto niyong kainin. Tama ba, Brother Logix, Brother Elios? Yes po. Kumbaga, walang basagan ng trip. Para maintindihan tayo ng yung mga millennials, yung mga mas bata sa atin, wala na lang basagan ng trip para tayo ay nasa get-together, ma-enjoy natin ang isa't isa, magkakasama tayo, kumakain tayo, pero sa mesa natin, iba-iba yung ulam na nandyan. Ganon din naman sa mga exiters na lumalabas sa MCGI. Meron tayong kani-kanyang yung free will, yung nandiyan pa rin yan At maganda yan na umiiral yung free will. Yan nga ang sinikil sa MCGI yung kalayaan para magdesisyon sa sarili. Kaya nga tayo umalis doon kasi inaalis yung kalayaan natin para magdesisyon. Exeter na nga tayo Bakit naman yung kalayaan nung isa sinasaklawan mo? Diba? Kung ayaw niyang maniwalang umiiral ang Diyos, di bahala siya. Ikaw naman na naniniwala sa Biblia, pabayaan ka naman. Dapat ganun para hindi magkaroon ng banggaan. Yun ang gusto ko maintindihan ng mga exiters. Bilang ako nga yung nuno, sabi nga ni Brother Logix, ako ang nuno. Ako ang masasabing unang exiter. Kung payag ang iba dyan, ako kasi, natutunan ko ng makibagay, makisama. Pwede kong makipag-usap kala Broccoli, kala Onat, kala Kuya Adel. Pwede ko rin kausapin sila CJ, sila Brad Badong, yung mga, ang Bible kanila pa rin itinataguyod. Noon nga ang isang araw, maikwento ko lang sa inyo mga kasama. Naroon ako sa isang GC, hindi ko na lang babanggitin. Meron nga talagang doon, usap-usapan na sinabi ni ganire, sinabi ni ganyan. Sabi ko na lang, kasi wala na akong maraming time Sabi ko ron sa mga nasa GC, kung may time naman kayo, panoorin nyo yung movie na General Luna. At meron kayo kakong matututunan doon sa movie na yon. Kaya kako natalo ang mga Pilipino laban sa Amerikano kasi hindi sila nakinig kay General Luna. Ang sabi ni General Luna, ang tunay nating kalaban ay hindi ang mga Amerikano, kundi ang ating mga sarili. Bakit? Kasi noong panahon na yon, ang mga Pilipino walang pagkakaisa. Kani-kanyang pataasan ng ihe. Yung pride ang pinaiiral. Bakit mo ako uutusan, General Luna? General din ako. Ito ay galing kay General Aguinaldo. Ganon. Kumbaga sila-sila ang nagbabanggaan. Sila-sila ang nagbabarilan. Dapat ang baril itutok sa Amerikano. Gamitin yung bala. Hindi Yung baril, ipinuputok sa kapwa Pilipino. Yun na sinasabi ko na panoorin nyo lang yung yung pelikula na yon at marirealize natin kaya hindi naging matagumpay ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano, kahit pa sa mga Kastila. Kasi Pilipino ang nag-aaway-away. Pilipino ang nagpapatayan. Ako nga nakatapos ng pag-aaral. Hindi ko na pag-aralan sa eskwelahan na ang pumatay pala kay Bonifacio
kapwa Pilipino. Noong mabasa ko lang yung aklat at mapanood ko yung pelikula na yon, doon lang nabuo sa akin ang tunay na kwento. Kaya pala si Bonifacio, isang bayani sa ating bansa, namatay, pinatay siya, hindi sa kamay ng mga kaaway na Kastila. Pinatay siya ng kapwa Pilipino. Hindi pa ba tayo natututo, mga kasama, mga exiters, diyan sa nangyari na yan sa mga bayani? Kaya hindi nila nagawang matalo ang mga kalaban, ang mga dayuhan dito sa Pilipinas kasi nawala yung pagkakaisa. Hindi na rin nabigyan ng pagkakataon yung pagkakaunawaan. Sabi ko doon sa GC, ganito na lang kako ha, makipagpayapaan tayo sa lahat ng tao. Roma 12:18. Babasahin ko po yung talata. Sabi ng Apostol Pablo, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Noong ito i-post ko sa GC, may kumontra agad sa akin Sabi, mali. Talata yung ginamit ko, mali ang sabi sa akin. Kung paiiralin ko yung pride ko, gulo yun gulo. Kasi yung nagsabi na mali ka dyan, Brad Willie, kilala ko. Alam ko naman na kung siya man manggagawa, hindi naman kami parehas. Kahit sa MCGI, hindi magka-level yung pagiging manggagawa namin. Kaya sa halip na ako'y makipagtalo, makipag-away dun sa GC, may mga saksi naman doon, hindi ako pumatol. Hindi ko pinairal yung init ng ulo, hindi ko pinairal yung pride. Sinaga kong ipaintindi doon sa tumututol sa akin, ito kako ang ibig sabihin yan, na tayong mga Kristiyano, dapat kako tayo, yung kapayapaan ang laging priority sa atin. Yung kapayapaan, dapat lagi nating dala-dala yun. Baon-baon natin. Kahit kako tayo galit na, hindi ka dapat nahihila. Hindi ka dapat natatangay. Hindi ka dapat bumaba doon sa level nila. Dapat kako, bilang Kristiyano, manatili kang Kristiyano. Brother Willie, papaano naman yung sinabi sa Biblia? Kayong lahi ng mga ulupong. Ginamitan akong talata, Brother Logix, Brother Elios. Pinukul ako ng talata. Paano naman Brother Willie, ang Panginoong Jesucristo, gumamit talaga ng salitang kayong lahi ng mga ulupong? O paano yung sinasabi mong dapat kapayapaan? Mga kaaway yan papaanong trato? Si Jesus Christ nagsasalita ng yung lahi ng mga ulupong. Kailangan ko pa rin sagutin ng mahinahon. Sabi ko, tama yan. Ginamit yan ni Jesus Christ, kayong lahi ng mga ulupong kanino? Sa mga religious leaders na mga ipokrito. Yun ang sinabihan niya dyan. Tapos kako, gusto ko lang i-remind sa'yo, nung panahon na yun, walang libel case. Walang kasong libelo, kaya kahit magsalita si Jesus Christ nung mabibigat, masasakit, wala namang magiging demanda doon. Pero ako sa karanasan ko diyan kako sumablay si Brad Eli. Pasensya na po yung mga nakikinig na mga kay Brad Eli, may simpatya. Ako hindi ko nakakalimutang humingi sa inyo ng pasensya. Kasi hindi naman kasi makukumpleto ang istorya pag hindi ko isasama si Brad Eli. Bilang ako nakasama sa MCGI for 19 years, umexit dyan, may nakita ang mata ko, hindi nyo nakita. May nadinig ang tenga ko, hindi nyo narinig. Kaya itong sinasabi ko, ayon sa aking nakita at narinig. Ano yung aking karanasan? Si Brad Eli, sumabit dyan sa pagsasalita ng masasakit, yung kanyang pagmumura, dyan sa mga binabatikos niyang mga pastor ng ibang mga relihiyon. Nakasuhan si Brad Eli ng mga libel cases.
Nung nandyan na ang mga patong-patong na libel cases, nadamay ang kapatiran. Bakit nadamay? Kailangan kumuha ng abogado ni Brad Eli. Babayaran yung serbisyo ng abogado. Saan kinuha ang pambayad? Sa mga miyembro. Ha? Kailangan magpiyansa ni Brad Eli dahil makukulong. O kangino lumapit para manghingi ng pampiyansa sa mga miyembro. Tapos si Brother Willie, nakasama sa programa, hindi naman nagsasalita at natawa lang, nadamay sa demanda. Yun ang sinasabi ko. Na kung tayo lang, matututong maging malamig ang mga ulo. Mainit kayo ng panahon, kaya kailangan lamig ng ulo. Kailangan dalasan ng paliligo para lang mabawasan ng init ng ulo, init ng katawan. Kasi mga kasama, hindi mahihinto yang ganyang mga kaguluhan sa mga exiters pag hindi natin titigilan ito sa Kawikaan 26:20 ng Magandang Balita Biblia. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. O paano, Brother Logic, Brother Elios, titigil, hihinto yung pag-aaway-away. Kailangan matigil yung mga nanggagatong, yung mga urot, yung mga sulso, Brother Logics. O yun lamang muna, Brother Logics. Opo, salamat po. Salamat po. Actually, kaya ko nga po kayo, sorry kung feeling niyo po nakatag ko kayo. Kasi ngayon ko lang po nabasa ito. At sobrang ganda po ng inyong binasang ito, itong kawikaan na ito. At alam ko po na naka-flash ito sa screen. At actually, natutuwa po ako dahil aminado po ako, ngayon ko lang po ito nabasa. Napakaganda po talaga nito. At magsisilbing aral po ito doon sa iba nating mga kasama, no? Alam naman natin, no, Brad Willie, na nahati ang mga grupo. Yung mga tao na sa bawat grupo, no, na merong kinikilala silang, kasi natural yan, Brad Willie, na may leader, no, sa isang grupo. Kapag ang isang grupo nahati, natural, sa kabilang grupo na nahati, may leader din doon, may namumuno. Ito po, hindi, this one will, it's not for the leader, but doon sa supporters, Sana po, no, isa puso natin itong binasa ni kapatid na Willie. Gusto ko pong basahin ulit, no, Kawikaan 26:21. Ayun po, kung ipahihintulot po natin ulit, kapatid na Logics, ayan. Kung ang bagay nagdidikit-dikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, ito po yung mga sulsol. Tama po ang kapatid na Willie. Maging maingat po tayo, no? Kung ang leader natin, sinusuportahan natin, ingat din po tayo. Wag lang po tayong tumingin sa ating panig. Baka naman po ang ating leader ay nagkakamali na. It's your responsibility as well to remind your leader na leader kita, oo, I believe in you, pero this time nagkakamali ka. No? Kailangan din po nating i-oppose yung hindi tama sa leader natin. Hindi po kasi siya ang leader at yun ang ginagawa niya, sasang-ayunan natin siyang palagi at pagdiningasin natin ang apoy na magdiningas ang kanyang galit. So kung di tayo mga mismo na bilang mga believer at iba na non-believer, no, alam naman natin ito yung moralidad na wag mong ayunan ang mali. Kaya pinuno pa yan o hindi, maging mindful din po tayo sa ating pagsuporta sa ating mga kinikilalang namumuno sa atin. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, natitigil ang away pag walang nanunulsol. So, siyasatin mo po yung sarili mo. Ikaw ba'y sumusuporta pa sa katwiran? O ikaw ay nanunulsol na lang kahit mali na at alam mo wala na sa katwiran ang pinaglalaban ng iyong puno? Kasi kung ganon, lalapat ito sa iyo. Ikaw ay nanunulsol dahil nagsasalita ka na lang upang pagdingasin ang apoy. Ito nga ang sinasabi kanina ng kapatid na Willie at ng kapatid na Logics, no? Na meron ka na lang mema. May masabi ka lang kahit na hindi mo na alam kung anong maging result ng iyong sinasalita upang suportahan mo ang kinikilala mong puno na hindi mo alam, maging siya ay naililigaw mo dahil sa iyong mga maling panunulsol.